Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 6 na dating rebelde nagbalik loob sa pamahalaan sa North Cotabato. Philippine at United States Air Forces muling nagsasanay sa Cope Thunder exercise sa Central Luzon. 6 pang armas ni Senator De La Rosa isinuko sa pulisya. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 6 na dating miyembro ng Communist Terrorist Grupo CTG ang formal na nagbalik loob sa pamahalaan sa Tulunan, North Cotabato noong Hunyo 18. Sa pangunguna ng 39th Infantry Battalion at lokal na pamahalaan, ipinresinta ang mga nagbalik loob sa tanggapan ng alkalde bilang bahagi ng patuloy na programa para sa kapayapaan at reintegrasyon. Isa sa mga sumuko ang voluntaryong nagsukuri ng isang kalibre 38 na revolver bilang simbolo ng pagtalikod sa armadong pakikibaka. Bilang tulong sa kanilang pagbabagong buhay, nakatanggap ang mga dating rebelde ng bigas, mga punla, pataba at hybrid corn seeds upang makapagsimula ng kabuhayan. Ayon kay Mayor Leroy Villasor, patuloy na susuportahan ng lokal na pamahalaan ang kanilang pagbabalik sa lipunan sa pamamagitan ng iba't ibang assistance at livelihood programs. Umarangkada na ang ikalawang bahagi ng Exercise Cope Thunder 2026 ng Philippine Air Force o PAF at United States Pacific Air Forces o PACAF sa pamamagitan ng isang seremonya noong Hunyo 22, Lunes bilang bahagi ng pagpapatibay ng kooperasyong militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Tatakbo ang bilateral exercise hanggang Hulyo 3 sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Sa halip na malawakang flight operations, tututok ang aktibidad sa Subject Matter Expert Exchanges o SMEs o pagpapalitan ng kaalaman at pagsasanay sa modern air operations sa pagitan ng mga tauhan ng dalawang Air Force. Matatandaang sa unang bahagi ng Cope Thunder 2026 noong Abril, humigit kumulang 2,800 na tauhan ng PAF at PACAF ang lumahok sa magkasarib na flight training na nagtampok sa FA-50 fighter jets ng Pilipinas at F-22 Raptor aircraft ng Estados Unidos. 6 na karagdagang baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang isinuko sa Philippine National Police o PNP noong Lunes ayon sa pulisya. Nakuha ang mga ito mula sa kanyang tahanan sa Silang, Cavite sa pamamagitan ng kanyang legal representative. Dahil dito umabot na sa 26 ang kabuuang bilang ng mga naisukong baril matapos ang unang turnover ng 20 armas mula sa kanyang bahay sa Davao City noong Hunyo 11. Ayon sa PNP, sakop ng revocation order ang kabuuang 117 na baril na nakarehistro sa pangalan ng senador. Binawi ang kanyang firearm licenses matapos siyang ideklarang fugitive from justice ng Department of Justice o DOJ noong nakaraang buwan dahil sa pagtatago nito mula nang inilabas ang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.